Sa nakaraang yugto, sinabi ng demonic cult leader na bagamat ang hari ng mga multo ang pinakamalakas na espiritong mas asama, hindi pa ito ang kanyang pinakamalakas na alas. Habang dahan-daang binubuksan ang kabaong at isa-isang lumalabas ang nilalaman nito, inamin ng demonic cult leader na ayaw pa sana niyang gamitin ang barhang ito, ngunit napilitan siyang ilabas ito. Ipinahayag niyang ang mga nilalang na ito ay ang mga tinatawag na Three Flowers Convergence State, mga ekstremong demon master na nabuhay pa mula sa panahon ng kanilang mga ninuno. Kabilang sa mga ito ang ilan sa pinakamahusay ng kanilang henerasyon. Matapos ang ginawang ritual ng pagtawag, ginamit ng demonic cult leader ang mga nilalang na ito bilang mga buhay na patay, mga sandatang taglay niya sa laban. May malawak na ngiti sa kanyang mukha habang ipinagmamalaki niyang ang kabuoang bilang ng mga nilalang na ito ay 30. Ipinahayag niyang ito ang kanyang pambatong alas laban kay Yunming, ang ating gigachad. Sa pagharap ni Yunming sa sunod-sunod na kalaban sa kanyang harapan, hindi niya napigil ang mabigla. Napaisip siya, isang makapangyarihang jutsu na nagtatanggal ng selyo sa mga bangkay ng mga alamat na Jiangshi Masters at sabay-sabay silang Jin-Aising. Tinawag ito bilang Extreme Demon Soul Reincarnation Technique. Nakangiti ang demonic cult leader habang sinasabi na halos 30 masters ang kasamang naibalik sa buhay. Dagdag pa niya, kahit mga bangkay na ang mga ito, ang kanilang mga galaw ay napakabilis, sa puntong siya mismo bilang caster ay hirap silang kontrolin. Isa sa mga corpse masters ang bigla na lang nagising at agad umatake kay Yunming. Sobrang bilis ng pag-atake kaya't hindi agad nakareact si Yunming, nasa harap na agad niya ang kalaban. Biglang isang malakas at mabilis na hiwa ang pinakawalan ng corpse master. Kahit isang makapangyarihang master, mahihirapang umiwas sa ganoong atake. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, nilikha ng corpse master lady ang isang malalim at malawak na hiwang sumabog sa lupa at halos tamaan si Yunming. Sa kabutihang palad, nakailag si Yunming sa huling sandali. Lumipad siya paitaas upang makaiwas sa atake. Habang nasa ere, inobserbahan niya ang galaw ng corpse master lady. Ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng iba pa. 3 corpse masters na rin ang nasa ere, nakaposisyon at handang umatake. Napasigaw sa inis si Yunming, wala ng oras para mag-isip. Sabay-sabay siyang inatake ng 3 corpse masters. Tinangka niyang salagin gamit ang kanyang espada. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya sa resulta ng enkwentro, matagumpay niyang nasalag ang mga atake ngunit naitulak siya pababa sa lupa dahil sa lakas ng impact. Habang pilit niyang binabalanse ang sarili sa lupa, muling lumitaw ang 3 pang corpse masters na agad umatake. Sa pagkakita ni Yunming sa mga paparating na kalaban, bigla siyang tumalon palapit at ginamit ang kanyang espada upang putulin ang kanilang mga braso, isang mabilis at matalim na pag-atake laban sa mga buhay na patay. Kahit na naputol ni Yunming ang isa sa mga braso ng zombie master, patuloy pa rin itong lumaban at nakapaglansad ng atake na agad niyang nasalag. Gulat na gulat si Yunming kahit wala ng braso, nakakagawa pa rin ng kontra-atake ang zombie master na para bang wala itong nararamdaman. Napaisip siya ng malalim, hindi kaya sila nakararamdam ng sakit. Ngunit agad din niyang naisip, natural lang siguro iyon, dahil hindi na naman sila tunay na buhay. Dahil dito, pinatatag niya ang loob at agad na nag-isip ng bagong estratehiya para labanan ang mga zombie master. Bigla niyang hinawakan ang isa sa mga bangkay at buong tapang na sinabi, "Katawang wala ng buhay, huwag ka ng manggulo." Mabilis siyang nagpalabas ng isang makapangyarihang atake mula sa kanyang kamay, isang liwanag na may kasamang kidlat ang lumitaw, tinawag niya itong Poison Suppression Bind. Samantala, sa kabilang panig ng labanan, habang abala si Yunming sa pakikipaglaban sa mga zombie masters, si Snakey naman ay nananatiling tahimik, pinagmamasdan lamang ang laban habang nakagapos sa kapangyarihan ng demonic cult leaderng demonyo. Nakangiting nagsalita ang demonic cult leader kay Snakey. Ipinaliwanag niya na ang ginamit na teknik ay ang Forbidden 5-Element Restraint, isang kapangyarihang hindi matatakasan ng kahit na anong mataas na uri ng espiritu o multo kapag sila'y nalapatan nito. Hindi sila makakalaya sa sarili nilang lakas. Idinagdag pa niya kay Snakey na mas mabuting sumuko na ito at magpailalim na lamang bilang isang Shikigami. Nangakong magagamit niya ito sa mabuting paraan, ayon sa kanyang paniniwala. Ngunit may matatag na tingin at walang bahid ng takot sa mukha,
matapang na hinarap ni Snakey ang demonic cult leader. Hinamon niya itong subukan kung talaga bang kaya siyang gawing Shikigami. Dagdag pa ni Snakey, ginagawa lamang ito ng demonic cult leader dahil siya lamang ang may kakayahang gapyusin siya. Muling nagsalita si Snakey, ngayon ay mas mabagsik ang kanyang titig. Aniya, kahit pa tila kalmado ang demonic cult leader, kapansin-pansing pinipilit pa rin itong kontrolin ang lahat ng Jiangshi zombies. At ang mga Jiangshing iyon, kahit hindi na humihinga, ay gumagamit pa rin ng panloob na enerhiya, hindi ba't ibig sabihin nito ay ginagamit din nila ang lakas ng demonic cult leader. Ngunit sa halip na Manus, ngumiti lang ang demonic cult leader. Namangha pa siya sa tila kaalaman ni Snakey ukol sa sining ng Jiangshi. Ipinaliwanag niya na hindi ito karaniwang teknik ng mga Jiangshi. Ayon sa kanya, ang pagsanib ng kaluluwa sa isang katawan ay maaaring mukhang simple lamang. Ngunit kapag ang kaluluwa at katawan ay hindi nagmula sa iisang tao, mayroong pagtutol na nagaganap. At kung iisa man ang pinagmulan ng katawan at kaluluwa, may posibilidad pa rin na labanan ng espiritu ang tagapagtawag. Ngunit, dagdag niya, natuklasan ng mga ninuno ang paraan upang supalan ang kalooban at katinoan ng kaluluwa. Dahil dito, nilikha ang mga Jiangshi na sumusunod sa utos kahit walang masusing pagkontrol. Sa gitna ng lahat ng ito, makikita si Yunming na patuloy pa ring lumalaban mula sa iba't ibang direksyon, halatang nahihirapang makahanap ng sagot kung paano tuluyang mapuksa o mapatigil ang mga zombie masters. Habang nagpapatuloy ang matinding laban, nananatiling hindi makagalaw si Snakey. Tahimik niyang sinabi na nakaririmarim ang ginagawang ito ng kulto, ang ipako ang kapalaran ng mga dakilang mandirigma at gawing alipin maging sa kanilang kamatayan. Ngunit kahit ganoon, hindi ba't hindi naman sila dapat humihinga? Tanong ni Snakey, habang sinusuri ang demonic cult leader ng demonyo. Ikinwento na sinagot ng demonic cult leader ang tanong ng may kaswalidad. Inamin niyang tama ito, pero agad niyang idinagdag na ipinagpapatuloy pa rin ng kanilang kulto ang kanilang pananaliksik. Sa eksena, ipinakita si Yunming na patuloy pa ring napuputol ang katawan ng mga zombie master, kahit pa gaano kalakas ang mga ito. Ngunit kahit gaano sila masugatan, agad silang nakakabawi at parang walang nangyayari, hindi man lang nila nararamdaman ang sakit. Nagpatuloy ang demonic cult leader sa pagpapaliwanag. Aniya, natuklasan na nila sa wakas ang paraan, ang pagsusupply ng demonic chi sa pamamagitan ng pagsipsip nito. Sa madaling salita, nasisipsip nila ang demonic chi ng iba at naitatago ito sa kanilang kaluluwa. Gulat na gulat si Snakey sa narinig at agad siyang nagtanong kung posible ba talaga ito. Ipinaliwanag ng demonic cult leader na nakuha nila ang mga labi ng tinatawag na Heaven Swallow ang Triad, na pinatay noon ng Sword Ghost. Mula sa mga kaluluwa ng mga ito, natuklasan nila ang kakayahang sumipsip ng demonic chi at inukit nila ito sa mga espiritong ginagamit nila ngayon. Patuloy pa ring ngumiti ang demonic cult leader habang sinasabi kay Snakey na kapag regular na pinapainom ng demonic chi mula sa mga mabababang uri ng demonyo ang mga espiritu, magagawa pa rin ng mga ito ang kanilang martial arts noong sila'y nabubuhay, kahit wala na ang direktang kontrol ng kulto. Mas lalong nagulat at nagalit si Snakey sa kanyang nalaman. Tinawag niyang mga baliw ang mga ito at tinanong kung wala na ba silang respeto, hindi sa mga patay, at lalo na sa mga buhay. Napabuntong hininga lamang ang demonic cult leader at sinabing, sino nga ba ang mag-aakalang ang isang kaluluwang isinilang mula sa matinding hinanakit ay magiging sentimental. Idinagdag pa niyang, buhay man o patay, ang maglingkod sa banal na kulto ay isang karangalan. Matapos nito, dahan-daang inilagay ng demonic cult leader ang kanyang kamay sa ulo ni Snakey. Sinabi niyang, sa hitsura nito, malinaw na wala namang balak si Snakey na maging isang Shikigami ng kusa. Kaya't idinugtong niyang mukhang kailangan na niyang sapilitang kunin ang espiritual na asensya ni Snakey. Bigla niyang ipinasok ang kanyang kamay sa katawan ni Snakey. Napasigaw sa sakit si Snakey, halos hindi makakilos, tila nawalan na ng lakas dahil sa pagkakapiit sa ginagawa ng demonic cult leader. Nakangiting tinanong ng pinuno si Snakey kung ano ang pakiramdam ng sapilitang kinukuha ang kanyang espiritual na asensya. Dagdag pa niya, hindi pa nga siya lubusang nagsisimula. Binigyang babala niya si Snakey na kung susuko na lang ito, baka hindi na kailangang mas masaktan pa. Ngunit tila may kakaiba siyang naramdaman. Nagulat siya at napabulalas na wala roon ang espiritual na asensya ni Snakey.
Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kaba. Sa halip, sinabi niyang nakakagulat ito at tinanong si Snakey kung tunay ba itong nakatali sa anak ng pamilyang Tang. Idinagdag pa niya na hindi basta-basta puputulan ng batang Tang ang ugnayan nito sa espiritual na asensya ni Snakey. Kaya't mas mainam na raw na tuluyan ng puksain si Snakey kaysa hayaang maging banta ito sa hinaharap. Habang patuloy na nahihirapan si Snakey, matatag nitong sinabi sa demonic cult leader na hindi ganoon kadaling mapapabagsak si Yunming. Umiti ang demonic cult leader at sumang-ayon, sinabing kahanga-hanga nga ang kakayahan ni Yunming. Matapos ang papuri, muling nagsalita ang pinunong kulto ng may kumpiyansa. Aniya, gaano man kalakas si Yunming, hindi naman walang hanggan ang kanyang panloob na enerhiya. Idinagdag pa niyang, hanggang kailan nga ba kakayanin ni Yunming na mag-isa laban sa mga kalabang hindi kailanman napapagod. Sa kabilang banda, si Yunming ay hirap pa ring mapigil ang mga zombie master. Napagtanto niyang hindi magiging madali ang laban. Kahit putulin pa niya ang mga galame ng mga ito, patuloy pa rin silang gumagalaw, kaya't hindi nababawasan ang kanilang bilang. Habang nakatitig sa mga zombie master, inamin ni Yunming sa sarili na kahit patay na ang mga ito, nagagawa pa rin nilang gumamit ng protective chi para harangin ang kanyang mga atake. Kaya't naisip niyang, malamang ay kailangang sirain ang kanilang ulo o puso para tuluyang mapuksa ang mga ito. Napabuntong hininga siya sa kanyang isipan, kung papatayin niya ang bawat isa ng paisa-isa, masyadong matagal ang aabutin para maubos silang 30. Sinubukan niyang gumamit ng mas malawak na teknik upang lipulin ang marami sa isang iglap, ngunit bigla-biglang sumusulpot ang mga kalaban mula sa mga blind spot. Naramdaman niya na parang instintibo ang galaw ng mga ito, hindi man organisado, pero sobrang tuso pa rin. Naisip ni Yunming na kung bigla niyang palalayain ang lahat ng panloob niyang enerhiya at bubuksan ang mga nakaharang na meridians, maaaring ma-overwhelm niya ang kalaban, pero ang kapalit nito'y maaaring mawala ang kanyang pandinig, at tiyak na magiging sagabal ito sa mga susunod na laban. Sa huli, napagpasyahan niyang kailangang gumamit ng isang wide-range na teknik na hindi mag-iiwan ng kahit isang blind spot. Kailangan niyang lipulin ang lahat ng zombie master sa isang pagsiklab, pero tinatanong niya sa sarili, wala na nga bang ibang paraan? Habang patuloy siyang humihiwa ng mga kalaban at hirap na sa susunod na galaw, biglang may boses na lumitaw. Si Snakey iyon. Sa matatag at seryosong tinig, sinabi ni Snakey na magsasalita siya ng isang beses lang, kaya dapat makinig si Yunming ng mabuti. Naintindihan agad ni Yunming kung sino ang nagsasalita, at kahit abala sa pakikipaglaban, nakinig siyang mabuti. Ipinahayag ni Snakey na siya ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng espiritual na asensya ni Yunming. Wala na raw silang sapat na oras upang huminto at pag-isipan ito ng malalim. Ipinaliwanag ni Snakey na lahat ng natutunan ni Yunming, lahat ng pinaniniwalaan niyang tama, lahat ng ito'y dapat niyang itaas sa langit kasama ng lahat ng kanyang nakikita, buhay, at kalooban. Naguluhan si Yunming. Hindi niya agad maunawaan ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Snakey, lalo pat sabay-sabay ang pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Hirap siyang mag-concentrate sa gitna ng tensyon at laban. Habang tila nahuhulog na si Yunming mula sa himpapawid, idinagdag pa ni Snakey na kung hindi niya kakayaning dalhin ang bigat ng lahat ng iyon, tiyak na babagsak siya, walang pag-aalinlangan. Bigla na lang sumabog ang isang napakalakas na aura. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kalangitan, tila ba sumambulat ang lahat ng lakas ni Yunming. Samantala, sa kabilang dako, patuloy na nagdurusa si Snakey habang hindi pa rin tumitigil ang pinunong kulto sa ginagawa sa kanya. Umiti ang demonic cult leader habang iniisip na tapos na ang lahat. Aniya, sa wakas, natalo na si Yunming. Dagdag pa niya, para sa isang pinuno ng alyansa, medyo matagal ding nakipaglaban si Yunming bago bumagsak. Ngunit biglang nagdilim ang mukha ng pinuno ng demonyong kulto, litong-lito kung bakit hindi niya makita si Yunming matapos ang malakas na pagsabog. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang zombie master na nakatigil sa ere, tila naghihintay ng susunod na utos. Bigla na lamang lumitaw ang isang matinding liwanag na sumalakay sa lahat ng zombie master. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas, sila'y winasak sa isang iglap. Nagulantang ang pinuno ng kulto, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan.
Ang mga zombie master ay nagkahiwa-hiwalay sa ere, ang kanilang mga katawan ay tila pinaire-piraso at isinuboy sa hangin. Maya-maya'y lumitaw si Yunming, may dalang bagong aura at anyo, na tila ba nakamit ang isang mas malalim na kaliwanagan. May ngiti sa kanyang mga labi habang sinasabi niyang ngayoy lubos na niyang nauunawaan ang ibig sabihin ng, punuin ang langit ng lahat ng iyong nakikita, ang sinabi sa kanya ni Snakey noong una. Naalala ni Yunming ang sinabi ni Ina noon, na ang orihinal na pangalan ng Mancheong Woyu ay binubuo lamang ng dalawang karakter, Mancheon, na nangangahulugang, puno ang langit. Ipinahayag ni Ina na kaya nadagdagan ito ng salitang Huayu o, ulan ng mga bulaklak, ay dahil sa sandamakmak na hibla ng enerhiya na tumatagos sa kaaway, kasabay ng pagbagsak ng dugo na mistulang ulan ng mga talulot. Bumalik sa alaala ni Yunming ang sinabi ng yumao ng si Black Lotus Lord Hiljun, isang sipi ng karunungan, bawat sining ng pakikipaglaban ay taglay ang diwa nito sa pangalan nito. Maging ang kanyang dating guro ay palaging sinasabi, anuman ang uri ng sining pandigma, kung ang diwa nito'y naipapaloob sa espada, ito ay nagiging tunay na sining ng espada. Ngunit si Yunming ay masyadong nakatuon noon sa porma at logika ng sining na nilikha ng ninuno ng Tang na si Moyonggek, na siyang naging dahilan upang malimutan niya ang tunay na diwa ng sining na iyon. Sa huli, napagtanto niyang ang diwa ng sining ay hindi lamang ang lihim na teknik ng sandata. Ito'y ang buod ng buong buhay ng pagsasanay sa sining pandigma, isang bagso ng lakas na pinatibay ng paniniwala at isinuboy sa iisang sandali. Kahit pareho nilang naramdaman ang agos ng parehong enerhiya, ang nakita ni Yunming at ang nakita ng kanyang ninuno na si Moyonggek ay tiyak na magkaiba. Kung nakita ng ninuno niya ang anyo ng mga lihim na sandatang inensayo sa buong buhay niya, si Yunming naman ay nakita ang kurbo ng kanyang espada, isang espada na paulit-ulit niyang iwinasiwas sa maraming yugto ng kanyang buhay. Mula sa hangin ay lumitaw ang isang dumadaloy at maramihang anyo ng espada. Ibinuhos ni Yunming ang lahat sa arkong iyon, ang arkong tinatawag niyang, puno ang langit. Umiti siya, tanda ng bagong kaliwanagang kanyang nakamit. Ang kanyang mga mata ay muling nagliyab sa matinding apoy ng panibagong pag-unawa. Ngunit sa kanyang seryosong mukha ay namutawi ang mga salitang, ang ulan ng mga bulaklak ay hindi nababagay sa akin. Sa harap ng isang bagong Yunming, ang demonic cult leader ay tila nayanig. Makikita sa kanyang mga mata ang pagkabalisa at mababakas ang pagkababa ng loob dahil sa kanyang nasasaksihan. Muling nagsalita si Yunming, buong paninindigang sinabi, gagawa ako ng sarili kong pamumulaklak sa langit. Kasabay ng kanyang pagbitaw ng salitang iyon ay ang pagpapakawala niya ng isang napakatinding aura. Mula rito'y sumibol ang isang dambuhalang espada ng enerhiya, ang espadang puno ang langit, na tila walang makakapigil. Sa isang iglap, ito'y kayang lumunin ang lahat ng zombie master at maging ang mismong demonic cult leader.